Nakasandal sa counter si Luna habang pinagmamasdan ang mga tao sa loob ng coffee shop na pagmamay-ari niya. Mag-iisang taon pa lang ang cafe business niya pero kilalang kilala na ito sa kanilang lugar at palaging dinadagsa ng maraming customers. "Ma'am, gusto mo ba magkape?" Tanong ni Mel, isang staff ng cafe. "Mukhang napakalalim po ng iniisip niyo ha?" Puna nito. "Nare-realize ko lang na ang successful na nitong cafe at dahil yan sa kasipagan niyo, hindi ko magagawa ito kung mag-isa lang ako." Nakangiting saad ni Luna. "Naku ma'am, magiging successful talaga to dahil magaling ka at mabait. Pinapahalagaan mo pa lahat ng customers natin at pati na rin kami mga empleyado mo." "Thanks Mel. Bumalik ka na rin sa trabaho mo." Tugon ni Luna na naglakad papasok ng kitchen area. May staff naman si Luna na nakatoka sa paggawa ng mga pastries at desserts. Kaso minsan, tumutulong na rin siya sa paggawa. Mahilig rin kasi siyang mag-bake at magaling rin siya sa larangang ito. Pagkatapos niyang makagraduate sa isang business course, ay kaagad niyang naisipang magtayo ng cafe. Mahilig siya sa kape at baking, kaya naman ito rin ang business na pinasok niya. "Wow! Mukhang masarap ang gawa niyong carrot cake, Ma'am Luna." Sinilip ng isang staff ang ginagawa ni Luna. Kaagad umusog patabi si Luna para mas lalong makita ng staff niya ang ginawa niyang carrot cake. Kaagad siyang kumuha ng tinidor sa lalagyan at ibinigay sa staff niya. "Pwede mong tikman. Bigyan mo na rin ng iba pang staff. Kainin niyo pag break niya na." Ani Luna saka nagmarcha palabas ng kitchen area. Malaki ang cafe na itinayo ni Luna at may area rin siyang nilagay na puno ng mga libro. Kaya rin maraming dumadagsa sa cafe niya at karamihan doon ay mga taong mahihilig magbasa ng mga libro. Sumulyap si Luna sa wristwatch niya at kaagad niyang tinanggal ang suot niyang apron at binalingan si Mel. "I have to go. May lunch ako ngayon kasama ang parents ko. Ikaw na ang bahala dito, Mel." Nagmamadaling sinabi ni Luna at pumasok sa office niya para kunin ang bag at makapag-ayos ng sarili. Habang nagmamaneho ay tumunog ang cellphone ni Luna at bumungad sa kanya ang walang tigil na pananamon ng kanyang mommy. "Ma, wala pa namang 12 p.m. Ani Luna, saka pinatay na ang tawag. Only child si Luna, kaya rin sa kanya nakafocus ang mga magulang niya. Parehong stricto ang parents niya at parang robot na sinusunod ni Luna ang mga utos nila dahil ayaw niyang magalit ang mga ito sa kanya. May napag-usapan silang lunch ngayon, kaya hindi siya dapat malate. Masyado kasing seryoso ang parents niya sa kasabihang time is gold, na kahit ang isang segundo ay hindi pwedeng masayang. Masyadong mabilis ang pagpapatakbo niya sa kanyang kotse. Napatili siya nang biglang sumulpot sa gitna ng daan ang isang matandang babae. Dahil sa pagmamadali ni Luna ay muntik niya na itong hindi mapansin at buti na lang kaagad niyang naapakan ng brake ng kanyang kotse para maiwasan ang aksidente. Kasabay ng pag-apak niya sa brake ay ang pagtakbo naman ng isang lalaki sa gitna ng daan para iligtas ang matandang babae. Ang lalaking ito ay si Jimwell or Jim kung tawagin nila. Marami siyang part-time jobs at sa oras na ito ay isa siyang delivery boy at sa hindi kalayuan ay may dineliver siyang mga pizza. Kaya rin napansin niya ang matandang babae at kaagad itong sinaklolohan. "Nay, okay lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Jim sa matandang babae. Kaagad namang tumango ang matanda at naniningkit ang mga mata nang tiningnan si Jim. Nahulog kasi ang suot nitong salamin sa mata, kaya hindi niya maaninag na maayos ang pagmumukha ni Jim. Kaagad napansin ni Jim ang eyeglasses sa gitna ng daan at kaagad niya itong kinuha. Nang mapulot ito ay napatulong siya sa gulat dahil bigla siyang binusinahan ni Luna. Palipat-lipat ang tingin ni Luna kay Jim at sa relo niya. Ilang minuto na lang ay mag-aalas 12 na ng tanghali at paniguradong mapapagalitan siya kapag hindi siya dumating sa tamang oras. Ayaw pa naman ng daddy niya ang pinaghihintay. Iritadong lumabas ng kotse si Luna. "Pwede bang tumabi ka? Hindi ako pwedeng malate." Singhal niya kay Jim. Naglakad papalapit si Jim sa kanya. "Talagang ikaw pa ang may ganang magalit? Muntik mo na mapatay yung lola." "Hindi ko sinasadya yun, okay?
May hinahabol lang akong oras at saktong tumawid siya. Muntikan lang rin. It means walang nangyaring masama sa kanya. Depensa ni Luna. Pero mali mo pa rin. Nakita mo naman naka-red light tapos hindi ka man lang huminto. Tiningala ni Luna ang traffic light at kaagad nakaramdam ng hiya nang malamang tama ang lalaking kaharap niya. Kinuha niya ang wallet niya at patakbong nilapitan ang matandang babae. I'm sorry po, hindi ko po sinasadya. Tanggapin niyo po itong pera bilang kabayaran sa ginawa ko. Naglabas ng ilang libo si Luna at inilagay sa kamay ng matanda. Sorry po ulit. Dapat maging lesson na sa'yo to. Dapat nag-iingat ka. At sana tandaan mo rin na hindi mo pagmamayari ang buong kalsada. Biglang sumulpot sa gilid ni Luna si Jem. Inis siyang binalingan ni Luna ng tingin. Sino ka ba? Asik ni Luna. Nagsorry na ako at hindi ko sinasadya yung nangyari. At saka, kailangan ko magmadali, okay? Hindi mo ba nagigets? Bulyaw ni Luna kay Jem. Sinasabi ko lang naman sa'yo na dapat nag-iingat ka. Kiit ni Jem. Napairap si Luna. Kaagad nanlaki ang mga mata niya nang makita ang oras. Late na siya ng 5 minuto, kaya mas lalong uminit ang ulo niya. Gosh, this is all your fault! Paninisi pa niya kay Jem at nagmamadaling bumalik sa sasakyan niya, saka ito pinaharurot paalis. Nakasimangot naman siyang sinundan ni Jem ng tingin. Napakasungit! Akala mo naman pasan niya ang buong mundo para makapagsungit siya ng galon. Pahabol na sigaw ni Jem. Natawa na lamang ang matandang babae. Salamat sa pagtulong sa aking iho. Sinserong sinabi ng matanda. Pagdating sa table na nakareserve para sa pamilya ni Luna ay kaagad bumungad kay Luna ang seryosong mukha ng daddy niya. Alam niya na kaagad na galit ito sa kanya. Dad, sorry po. May nangyari po kasing... Luna, lahat ng minuto at segundo ay importante at dapat matuto kang dumating on time. Dapat rin pinapahalagan mo ang oras ng ibang tao. Seryosong sabi ng daddy niya. Kaagad tumango si Luna at umupo na. Kasalanan to ng lalaking yun eh. Gigil na bulong ni Luna sa kanyang sarili. May sinasabi ka ba, Luna? Tanong ng mommy niya. Kaagad na umiling si Luna at nagsimula ng kumain. Araw ng linggo ngayon at tuwing linggo ay sarado ang coffee shop ni Luna kaya nasa bahay lang siya ngayon at nagpapahinga. Nasa sala siya at nanonood ng palabas sa TV. Wala ang parents niya dahil kahit weekends ay may trabaho ang mga ito. Wala rin ang mga maids nila sa bahay. Dahil saktong day off ng mga ito. Tumunog ang doorbell. It's pizza time! Excited niyang sinabi. Inilapag ni Luna ang remote sa mesa at nagmamadaling lumabas ng bahay at pinuntahan ang gate nila. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanya si Jem. Kaagad na naglaho ang ngiti ni Luna at napalitan ito ng inis. Anong ginagawa mo dito? Are you stalking me? Diretsahang tanong niya kay Jem. Napangiwi si Jem. Pizza delivery for Miss Luna Almero. Dala ko po ang pizza na in-order niyo. Sabay lahad ni Jem ng 3 box ng pizza sa harapan ni Luna. Kaagad na napahiya si Luna. Ang lakas ba naman kasi ng loob niyang paratangan si Jem bilang stalker niya. Of all people, ikaw pa talaga yung nag-deliver? Coincidence lang ba talaga ito or pinlano mo to? Hindi mo ba ako nakalimutan noong una tayo nagkita kaya sinundan mo pa ako dito sa bahay ko? Grabe ka naman, ma'am. Maayos po ako nagtatrabaho at hindi po kita type. Paismid na sinabi ni Jem. Gusto na lang ni Luna na magpalamon sa lupa dahil sa sobrang kahihiyan. Minsan talaga, mas mabuting bawas-bawasan rin natin ang confidence na meron tayo. How much? Tanong ni Luna. At inilihis ang usapan dahil grabing kahihiyan na ang nararanasan niya sa mga oras na ito. 700 po. Inabutan ni Luna ng 1,000 si Jem. Keep the change. Ani Luna sabay maarting hinawi ang buhok niya. Uy, ayos. Thank you, ma'am. Nakangiting sambit ni Jem pero pinagsarahan lang siya ni Luna ng gate. Kaagad nang ningning ang mga mata ni Luna nang mabuksan ang box ng pizza. 3 box ng Hawaiian pizza ang in-order ni Luna dahil ito ang paborito niya.
Ako pa talagang hindi niya type. Napaka-feeling naman niya. Pabulong na sinabi ni Luna sa kanyang sarili. Sabay mariing kinagat ang pizza. Kinabukasan ay maagang nagising si Luna at kasabay niyang mag-breakfast ang mommy niya. Maagang umalis ang daddy nito at hindi na nagtaka si Luna kung bakit hindi na naman nila ito nakasabay kumain ng agahan dahil parati namang ganon. Ma, kailangan ko ng bagong driver. Noong nakarang linggo pa umalis si Manong June pero wala pa rin po akong nahahanap na kapalit niya. Pahayag ni Luna sa mommy niya. Marunong naman mag-drive si Luna. Kaso minsan, nakakatamad rin kasing magmaneho. Yung tipong ubos na ang energy niya sa trabaho pero kailangan niya pang mag-drive para makauwi sa bahay nila. Saktong-sakto. Yung anak ng isang kaibigan ko ay naghahanap ng trabaho. Baka gusto mong yan na lang. Suhestyon ng mommy ni Luna. Kaagad na tumango si Luna. Basta marunong siyang mag-drive at mapagkakatiwalaan ay ipasa mo na siya agad, ma. Okay, tatawagan ko mamaya. Sabay tango ng mommy niya. At kung makakausap niyo po ay pwede po bang pakisabing magsimula na agad siya bukas? Ani Luna. Thanks, ma. Ngumiti at tumango ang mommy ni Luna. Good morning, Mom Luna. Masiglang bati ng mga staff ni Luna. Hindi pa nagbubukas ang cafe dahil abala pa sa paglilinis at pag-aayos ang mga workers. Tinawag ni Luna ang lahat ng staff niya at sinabihan ng, "Galingan niyo today ah." Naghiyawan naman sila at tinunguan si Luna. Umupo sa bakanting table malapit sa counter si Luna at inilabas ang laptop niya. Kaagad namang lumapit si Mel sa kanya at naglapag ng kape sa mesa. Thanks Mel, pakidalhan na rin ako ng strawberry waffles. Utos ni Luna sa staff niya at kaagad naman itong tumalima. Gawa sa glass ang wall ng cafe, kaya kitang-kita mula sa loob ang mga nangyayari sa labas ng cafe. Inaliw muna ni Luna saglit ang kanyang sarili sa mga sasakyang dumadaan. Habang abala sa pag-check ng paper si Luna ay tumunog ang cellphone niya at isang mensahe galing sa kaibigan niyang si Marge ang natanggap nito. Inaaya siyang mag-lunch nito sa isang restaurant malapit lang sa cafe niya. Anong oras ka ba dumating? Tanong ni Luna kay Marge nung nasa restaurant na sila. Nagbeso sila at pumili na ng table. Actually, dapat kagabi pa. Kaso na-delay yung flight ko kaya kaninang umaga na ako nakarating dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Marge. Kumusta naman ang pagbabakasyon mo sa Korea? Pang-uusisa ni Luna. Masaya naman. Ang daming gwapo. Nagpunta rin ako sa concert ng isang sikat na K-pop group doon. And it was great. Pagkukwento ni Marge. Dapat kasi sumama ka na sa akin. Napairap si Luna. I'm busy. At saka may next time pa naman. Promise, sasama na talaga ako sa trip mo sa Japan sa susunod. Saad ni Luna. Tumawag na ng waiter si Marge. Nang mag-angat si Luna ng tingin, ay mukha ni Jim ang nakita niya. Ikaw na naman? Gulat na tanong ni Luna. Kumunot ang noo ni Marge. Hey, anong ganap? Kilala niyo ba ang isa't isa? Naguguluhang tanong ni Marge. Mas lalong naging malinaw sa akin na ini-stalk mo nga ako. Paano mo nalamang nandito ako? And you even dressed up as a waiter? Inis na sinabi ni Luna. Ma'am, dito po ako nagtatrabaho. Kalmadong sinabi ni Jim. Inilibot ni Luna ang tingin niya sa paligid bago muling pinagtuunan ng pansin si Jim. Sa pagkakatanda ko ay nagde-deliver ka ng pizza. Puna ni Luna. At waiter din ako sa restaurant na to. Paliwanag ni Jim. Tumayo si Luna at dinampot ang bag niya, saka hinila patayo si Marge. Umalis na tayo dito. Ayoko sa lugar na to. Maraming bad vibes. Ani Luna, saka hinila palabas ng restaurant si Marge. Ang labo talaga ng babaeng yun. Tanging nasabi na lang ni Jim habang nakasunod ang tingin kay Luna. Napansin ni Jim ang cellphone na nasa mesa. Naglakad siya palabas ng restaurant para habulin si Luna. Ma'am, tawag ni Jim. Akmang sasakay na sana si Luna sa sasakyan niya nang marinig niya si Jim. Magkasulubong ang mga kilay niyang binalingan si Jim.
naiwan mo yung cellphone mo? Ani Jim sabay lahat ng cellphone ni Luna. Tinanggap yun ni Luna. Wala man lang thank you? Tanong ni Jim nang akmang papasok na sa loob ng kotse si Luna. Nakasilip si Marge sa may bintana at palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Wala pa rin talaga siyang ideya kung bakit kilala ni Luna ang waiter ng restaurant. Thanks. Tipid na sinabi ni Luna at sumakay na sa kotse niya. Sino yon? Bakit kilala mo? Pang-uusisa ni Marge at sinilip ang nakasimangot na mukha ni Luna. Ewan, wag mo na siyang isipin. Ani Luna. Napaismid si Marge at napailing na lamang. Puno talaga ng sorpresa ang buhay. Dahil nang pumasok sa kusina si Luna ay nagulantang siya nang makita niya si Jem na nakasandal sa sink at umiinom ng tubig. Anong ginagawa mo dito? Sinong nagpapasok sa'yo? Magnanakaw ka, no? Kumuha ng sandok si Luna at hinampas si Jem. Todo ilag naman si Jem at para silang mga batang naghahabulan paikot sa kusina. Teka, aray, natamaan mo ata yung atay ko. Awat ni Jem habang patuloy pa rin sa pagtakbo palayo kay Luna. Paano ka nakapasok dito? The last time I checked, nagde-deliver ka lang ng pizza at isa kang waiter, tapos magnanakaw ka na rin pala? Bulalas ni Luna. Gaano ba karaming trabaho ang pinapasok mo? Hala, grabe siya. Magnanakaw talaga? Sa gwapo kong to? At saka anak ako ni Lord, kaya mabait ako. Pagtatanggol ni Jem sa kanyang sarili. Tumigil siya sa pagtakbo, kaya bumangga si Luna sa kanya at pareho silang bumagsak sa sahig. Malakas na napadaing si Jem dahil tumama na malakas ang likod niya sa sahig. Pareho silang nagulat na magtama ang mga labi nila. Manyak! Manyak ka! Paulit-ulit na sigaw ni Luna at sinampal si Jem saka siya nagmamadaling bumangon at lumayo rito. Ang kapal na mukha mong halikan ako? First kiss ko yon! Singhal ni Luna at umiyak ng parang bata sa harapan ni Jem. Inis niyang ipinadyak ang mga paa niya sa sahig. Sumulpot sa kusina ang mommy ni Luna. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Jem at Luna, saka niya tinulungang makatayo si Luna. Anong nangyayari dito? Kuryosong tanong ng mommy ni Luna. Ma, hinalikan niya po ako. Napakamanyak niya. Magnanakaw na nga, manyak pa. Pagsusumbong ni Luna habang masama ang tingin kay Jem. Hala siya. Asik ni Jem. Anong magnanakaw, Luna? Tanong ng mommy ni Luna. Yang lalaking yan, bigla na lang pumasok dito sa bahay natin. Ani Luna. Humagalpak ng tawa ang mommy ni Luna at tinapik-tapik ang balikat ni Jem, sabay sinabing, This is Jimwell, but you can call him Jim. At siya ang bago mong driver. Anunsyo ng mommy niya. No, hindi pwede. Pagtutol ni Luna. Akala ko ba, ako na ang bahala sa paghahanap ng bago mong driver. At saka, super qualified si Jim sa trabahong ito. He knows how to drive at maaasahan rin. Paliwanag ng mommy ni Luna. Siya ang tinutukoy mong anak ng kaibigan mo? Hindi makapaniwalang saad ni Luna. Walang pag-aalinlangang tumango naman ang mommy niya. Binalingan ni Luna si Jem na kanina pa napapangiwi sa sakit. Grabe, nabali ata lahat ng buto ko sa katawan. Ani Jem. Ano bang ginawa mo sa kanya, Luna? Tanong ng ginang. I didn't do anything. Kasalanan niya yan. Katwiran pa ni Luna. Ako? Ikaw kaya bumangga sa akin? Sabat naman ni Jem. But you kissed me. Mas malala yung ginawa mo. Buwelta naman ni Luna kay Jem. Masamang-masama ang tingin nila sa isa't isa. Pumagit na ang ginang sa kanilang dalawa. Tama na kayong dalawa, para kayong mga bata. Sermon ito. Kasalanan niya. Ani Luna. Anong ako? Sino kaya yung bigla-bigla na lang nang hahampas ng sandok? Reklamo ni Jem. Jem, sasala ka na muna. Mag-uusap lang kami ni Luna. Ani ng ginang.
Kaagad naman siyang sinunod ni Jem at nagtungo na ito sa sala. Humalukip-kip si Luna. Ma, tanggalin mo na siya sa trabaho. Ayoko sa kanya. Reklamo ni Luna. Luna, kailangan ni Jem ang trabahong ito. May sakit ang nanay niya at siya na lang ang inaasahan sa family nila. Gusto ko silang tulungan, kaya inalok ko ang trabahong ito sa kanya. Seryosong paliwanag ng mommy ni Luna. Magkakapikunan lang kami, ma. Giit pa ni Luna. Give him a chance, Luna. Mabait na bata si Jem. Fine. Pagsuko ni Luna at nagmarcha pabalik sa kwarto niya. Hindi na siya nag-abala pang balingan si Jem na nakaupo sa sofa at nakatingin sa kanya. Pupunta sa cafe si Luna, kaya naligo na siya at nag-ayos. Dinampot niya ang bag niya at muling naglakad pababa sa unang palapag ng bahay. Nakasandal sa hood ng kotse si Jem at pinapaikot ang susi sa kanyang daliri. Nang mapansin si Luna ay kaagad siyang umayos ng tayo. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Jem. Sa cafe. Tamad na sagot ni Luna sa kanya. Okay, alam ko kung saan yun. Pumasok ka na po, ma'am. Nakangiting sinabi ni Jem at pinagbuksan ng pinto si Luna. Ipapaalam ko lang sa'yo na hindi ka pa absuelto sa akin. May atraso ka pa sa akin dahil ninakawan mo ko ng halik. Mariing sinabi ni Luna bago tuluyang pumasok sa loob ng sasakyan. Sa backseat nakapwesto si Luna, kaya pasulyap-sulyap sa rearview mirror si Jem. Kapag hindi mo tinigilan ng kakasulyap sa akin, dudukutin ko na yung eyeballs mo. Pagbabanta ni Luna, kaagad na umiwas ng tingin si Jem. Magtatrabaho ka sa akin ng full-time. Ibig bang sabihin ay umalis ka na sa ibang mga trabaho mo? Pang-usisa ni Luna. Yes, ma'am. Loyal kasi ako sa'yo. At sumaludo pa si Jem sa kanya. Napangiwi si Luna. Loyal mo mukha mo. Hindi pa rin kita napapatawad sa pagnanakaw mo ng halik sa akin. Aksidente po yun nangyari, ma'am. Paliwanag ni Jem. Aksidente man o hindi, hinalikan mo pa rin ako. Ni hindi ka nga nagsorry sa akin eh. Asik ni Luna. Hindi ka rin naman po nagsorry sa akin eh. Ninakawan mo rin ako ng halik. Hindi lang ikaw yung biktima dito. Madramang sinabi ni Jem. Manahimik ka na nga lang at mag-focus sa daan. Irap ni Luna. Yes, ma'am. Nakangising sagot ni Jem at muling sinaladuhan si Luna. Stop doing that. Mukha kang tanga. Ani Luna. Natawa lang si Jem. Nang marating ang cafe, ay dire-diretsong bumaba si Luna sa kotse at pumasok na sa loob. Marami na agad silang customers, kaya masayang-masaya si Luna. Kaagad siyang binati ng staff niya nang makita siya. Tinungo ni Luna ang counter para magpagawa ng kape. Habang nakaupo sa stool sa may counter, ay dumagundong sa kabuuan ng coffee shop ang pinaghalong tilian ng mga customer at staff. Kunot noong nilingon ni Luna ang pinagmumula ng gulo at si Jem ang nakita niya. Para itong artista kung pagkaguluhan ng mga customers. Sobrang gwapo, moreno at matangkad si Jem kaya madali siyang makaagaw ng pansin. Hinanap niya sa paligid si Luna at na magtama ang paningin nila ay kaagad siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan ni Luna. Binaliwala ni Jem ang lahat ng atensyong ibinibigay sa kanya. Bakit pumasok ka pa? Tanong ni Luna at inirapan si Jem. Gusto ko nang silipin ang loob nito. Madalas ako napapadaan dito pero ito pa lang ang unang beses na nakapasok ako. Maganda yung lugar mo. Puri ni Jem. Ngumiti si Luna. Yeah, syempre, maganda yung may-ari kaya maganda rin yung place. Siguro, ang hirap magpatakbo ng ganitong business, no? Ani Jem. Well, wala namang madaling trabaho. Pero, kung gusto mo naman yung ginagawa mo, ay magiging madali na lang lahat ng yon para sa'yo. Ayon kay Luna. Tama ka, Ma'am Luna. Ang dami-daming trabaho ang pinasok ko. Pero kahit nahihirapan na ako, ay hindi ko na iniisip yung hirap kasi alam ko namang worth it lahat ng pagpapagod ko at gusto ko magtrabaho para sa pamilya ko. Seryosong sinabi ni Jem.
Napatitig si Luna, kaya mahinang hinampas ang braso nito. Pwede bang mag-away tayo? Hindi ako sanay na nag-uusap tayo ng maayos ngayon. Ngumiti si Jem at bahagya na ring natawa. Binalingan ni Luna ang isang barista niya. 1 cappuccino para sa lalaking to. Utos ni Luna, sabay nguso kay Jem. Hindi ko na kailangan. I insist. Pambawi ko na to sa pangahampas ko ng sandok sa'yo kahapon, pero hindi ibig sabihin na to ay okay na tayo. May kasalanan ka pa rin sa akin. Ani Luna. Tinapik ni Luna ang bakanting stool sa tabi niya. Nakangiting umupo naman doon si Jem. Pwede kang umuwi na muna o magpunta kahit saan pagkatapos mo magkape. Tapos tatawagan na lang kita kung magpapasundo na ako sa'yo. Sabi ni Luna. Willing naman ako maghintay, Ma'am Luna. Git pa ni Jem. Ako yung boss dito, kaya dapat nakikinig ka sa akin. Ani Luna. Paano mo ko tatawagan? Wala ka namang number ko. Pang-uusisa ni Jem. Meron. Binigyan ako ni Mommy. Pairap na pagsagot ni Luna. Umalis na rin si Jem pagkatapos niya magkape. Nang makaalis si Jem ay nag-uunahan sa paglapit kay Luna ang halos lahat ng mga tauhan niya sa cafe. Ma'am, sino yun? Ang pogi naman nun, ma'am. Jowa mo ba yun, Ma'am Luna? Para siyang artista, amoy baby pa. Baby ko. Gosh, sa pagkakaalam ko nasa cafe kayo para magtrabaho, hindi para magchismisan. Bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Utos ni Luna at mabilis namang sumunod ang mga ito. Sino ba yun, ma'am? Boyfriend mo? Pang-uusisa ni Mel habang pinapanood si Luna na abala sa paggawa ng mga brownies. Si Mel ang pinakaunang empleyado ni Luna, kaya medyo close rin silang dalawa. Driver ko. Pag-amin ni Luna, wala naman kasing point kung itatago pa niya ito kay Mel dahil alam niyang kukulitin lang siya ni Mel hanggang sasabihin niya ang totoo. Wow, driver mo lang yun? Ang gwapo naman nun, ma'am. Single po ba yun? Umismid si Luna. Hindi ko alam. Hindi naman kami close at wala akong pake kung may girlfriend siya. At bakit mo ba tinatanong? Isusumo kita sa asawa mo. Pabirong sinabi ni Luna. Joke lang, ma'am. Pero napakagwapo ng driver niyo. Parang mas gusto ko pa siyang sakyan kesa sa sasakyan niyo. Sabay hagalpak ng tawa ni Mel. Ew, Mel. Mas lalo naman siyang tinawanan ni Mel. Dadating ng maaga bukas ang bagong stocks ng libro para dito sa mini library natin. Kaya agahan niyo ang pagpunta para maiayos na agad natin bukas. Bili ni Luna sa mga tauhan niya. Tumunog ang maliit na bell na nakasabit sa tuktok ng pinto at ibig sabihin nun ay may bagong pumasok. Ma'am. At kumaway pa si Jem. Napairap si Luna at naglakad papalapit kay Jem. Ang aga mo masyado sa pagsundo sa akin. Komento ni Luna. Ayos lang, ma'am. Hihintayin na lang kita. Ani Jem. Magkape ka na muna. Libre ko. Wika ni Luna. Kaagad na umiling si Jem. Wag na, Ma'am Luna. Hindi talaga ako mahilig sa kape. At nakakanerbiyos ang masyadong pagkakape. Pagtanggi nito. Umupo ka na muna dyan dahil may sasabihin pa ako sa mga staff ko. Sagot ni Luna at binili ka ng kumpulan ng mga tauhan niya. Pasensyosong hinihintay ni Jem si Luna. Hindi niya rin maiwasang panoorin ang bawat galaw ng boss niya. At hindi na namalaya ni Jem na kanina pa pala siya nakangiti at naaaliw kay Luna. Bakit kang umingiti? Puna ni Luna. Kaagad namang napatayo si Jem sa katumikhim. Bawal ba akong umiti, ma'am? Gosh, napaka-pilosopo mo. Nagtatanong lang naman ako, Ma'am Luna. Depensa ni Jem. Inirapan siya ni Luna at nilampasan ito. Madilim na dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Nakangiting tiningala ni Luna ang buwan at mga bituing nagniningning na kay gandang pagmasdan. Kaagad namang inunahan ni Jem si Luna sa pagbubukas ng pinto. Sa bahay ka ba namin matutulog? Tanong ni Luna habang kinakabit ang seatbelt niya. Hindi,
Pero kung gusto mo naman. Oh, shut up. Nagtatanong lang ako. Asik ni Luna. Ngumisi si Jim. Joke lang, ma'am. Umaga hanggang gabi nagsusungit ka pa rin. Paki mo. My life, my rules. Duh. Sagot ni Luna at maarteng hinawi ang buhok niya. Para sa tanong mo, hindi ako sa bahay niyo matutulog. Uuwi ako sa bahay namin dahil kailangan kong tingnan si nanay at ang mga kapatid ko. Seryosong paliwanag ni Jim. Okay. Pwede mong dalhin itong kotse pa uwi at linisan mo na lang bago ka pumunta sa bahay para ready na agad kinabukasan. Humalukip-kip si Luna at bumaling sa labas ng bintana. Ayos lang, ma'am. Pwede naman ako mag-commute. Pagtutol ni Jim. Inis siyang tiningnan ni Luna. Ang juicy naman ito. Nagmamagandang loob na nga ako eh. Just bring it with you. Period. Pagsusungit ni Luna. Gagastos ka pa ng pera pang commute. Aksaya masyado? Dagdag pa niya. Ngumiti si Jim at tumango. May mga kapatid ka? Pang-uusisa ni Luna. Naalala niya kasi ang sinabi ni Jim kanina. Oo, 3. How I wish may mga kapatid rin ako. Napanguso si Luna. Hindi na pinapasok pa ni Luna ang kotse sa loob ng gate at ipinaparada niya na lang ito kay Jim sa labas ng gate. Agahan mo bukas, may mga libro akong dadating. Bili ni Luna at bumaba na. Akmang papasok na sana siya sa loob ng gate nang bigla siyang tawagin ni Jim. Lumabas ng kotse si Jim at nilapitan si Luna. Ma'am Luna. What? Asik kaagad ni Luna. Good night. Ani Jim. Napakurap si Luna at bigla niyang naramdaman ang pag-init ng mukha niya at ang parang mga paru-parong nagliliparan sa loob ng tiyan niya. Good night. Sagot ni Luna at nagmamadaling pumasok sa gate. Nang marinig ni Luna ang tunog ng kotseng papaalis, ay muli niyang binuksan ang gate para sumilip. Napatampal siya sa kanyang noo at sunod-sunod na umiling. Kinikilig ba ako sa lalaking yun? No way! Tanong niya sa kanyang sarili. Sinong kausap mo? Napatalon si Luna sa sobrang gulat nang biglang sumulpot sa likuran niya ang isa nilang maid. Buhaghag ang buhok nito at nakasuot ng puting duster kaya nagmukha itong white lady. Oh my gosh, Yaya! Tinakot mo ako! Akala ko multo ka! Kabadong sinabi ni Luna. Sorry, Ma'am Luna. Sino po bang kinakausap niyo dyan, Ma'am? Usisa ng maid. Kaagad na umiling si Luna. Wala. Pakilak na lang nitong gate, Yaya. Utos ni Luna at dire-diretsyong pumasok sa loob ng bahay nila. Pagod niyang ibinagsak ang sarili sa kama at kaagad na nakatulog ni hindi na siya nakapagbihis dahil sa sobrang pagod. Anong ginagawa mo? Tanong ni Luna nang makita si Jim na nagdidilig ng mga halaman. Pumihit paharap si Jim sa kanya at dahil hawak pa nito ang hose ay basang-basa si Luna. Nakatutok kasi nang hindi sinasadya kay Luna ang hose. Hala, sorry ma'am. Natatarantang sinabi ni Jim at binitawan ng hose sa kaakmang lalapitan si Luna. Gosh! Anong ginawa mo? Kakabihis ko pa lang! Singhal ni Luna kay Jim at masamang-masama ang tingin niya sa lalaki. Sorry, nagulat kasi ako kaya ako. Ano ka ba naman? Kailangan ko pa tuloy magbihis ulit? Reklamo ni Luna. Sorry talaga, Ma'am Luna. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Hindi siya pinansin ni Luna. Pinulot ni Luna ang hose at itinutok kay Jim, dahilan upang mabasa rin ito. Nagmukhang basang sisiw si Jim sa harapan niya. Sinubukang awatin ni Jim si Luna, pero hinabol lang siya nito. Nagmamadali naman si Jim sa pagtakbo palayo. Natigilan naman si Luna nang mapansing kanina pa siya tumatawa habang hinahabol si Jim. Napailing siya at binitawan ng hose saka tumakbo papasok ng bahay. Nang muling makapag-ayos ay lumabas na ulit ng bahay si Luna. Nakatayo sa tabi ng kotse si Jim at nang mamataan si Luna ay kaagad niya itong nilapitan. Ma'am Luna, sorry talaga.
Sinsero niyang sabi. Kalimutan mo na yon. Let's go. Ani Luna at pumasok na sa kotse. Ma'am, sorry talaga. Pag-uulit ni Jem. Isang sorry mo pa, ay sisipain na talaga kita palabas ng kotse. Kalimutan mo na lang yon. At saka, masyado akong maraming iniisip ngayon para makipagbangayan na naman sa'yo. Sagot ni Luna at kinuha ang cellphone niya para tawagan ang isa nilang client. May wedding kasing magaganap at balak nilang kunin ang business ni Luna bilang tagagawa ng mga pastries para ihanda sa wedding reception. Lunchtime na at kinuha ni Luna ang cellphone niya para tawagan si Jem. Gusto kasi ni Luna na kumain naman sa labas dahil sawa na siya sa mga pagkaing pinapadeliver niya sa cafe. Wala pang 10 minuto ay dumating na kaagad si Jem sa cafe. Sa restaurant na paborito ni Luna sila nagpunta. May kalayuan ito sa cafe, pero sulit naman ang may kahabaang biyahe kapag natikman na ang mga pagkaing hinahain nila. Hindi ka bababa? Tanong ni Luna pagbaba niya ng kotse at sinilip niya si Jem sa may bintana. Nagtataka siyang tiningnan ni Jem. For sure hindi ka pa nagla-lunch, kaya sumabay ka na sa akin. Huwag ka mag-alala, dahil ako naman ang magbabayad. Aya ni Luna. Hindi na, may baon naman ako lunch. Inismeran siya ni Luna. Ako yung amo mo, kaya dapat sumunod ka sa akin. Halika na, kumain na tayo. Gate pa ni Luna at nauna na sa pagpasok sa restaurant. Nagmamadali namang sumunod si Jem sa kanya. Dumating na ang mga order nila, kaya nagsimula na silang kumain. Hindi maiwasan ni Jem ang mamangha sa mga pagkain. Bukod kasi sa magaganda ang itsura nito, ay masarap din ang lasa. Balang araw, dadalhin ko rin sa ganitong lugar ang mga kapatid ko. At pati na rin si nanay, para naman matikman na rin nila mga pagkain na mga mayayaman lang may kayang kumain. Puno ng determinasyong sinabi ni Jem. Napatitig si Luna sa kanya. Bata ka pa naman, Jem. For sure magagawa mo rin yan. Napakasipag mong tao, kaya sure ako na malayo pa ang mararating mo. Ani Luna. Nang tingnan siya ni Jem, ay kaagad siyang umiwas ng tingin. Wow, ito ata ang unang beses na pinuri mo ako ah. Pabirong sinabi ni Jem. Shut up, kumain ka na nga lang. Irap ni Luna. Pagkatapos kumain ay kaagad silang naglakad palabas ng restaurant. Isang waiter ang humabol sa kanila at may dala itong malaking paper bag. Ma'am, muntik niyo na po itong makalimutan. Ani ng waiter. Thank you. Saad ni Luna, sabay tanggap ng paper bag. Hinarap ni Luna si Jem. Para sa pamilya mo. Ani Luna. Ha? Kunot noong tumingin si Jem sa kanya. Nabanggit mo kanina na gusto mong matikman nila mga ganitong pagkain kaya pinag-take out ko ang family mo. Paliwanag ni Luna. Hala, hindi naman po kailangan, ma'am. Nahihiyang sinabi ni Jem. Tanggapin mo na. Pagkatapos mo akong maihatid ay ibigay mo ito sa kanila. Sagot ni Luna. Nakakahiya naman, Ma'am Luna. Kamot ulong sinabi ni Jem. Sa pilitang pinahawak ni Luna ang paper bag kay Jem. Salamat dito. Nakangiting sinabi ni Jem. Tumango lang si Luna at sumakay na sa kotse. Habang nagmamaneho si Jem papunta sa bahay nila ay hindi maalis ang ngiti niya. Sobra niyang na-appreciate ang ginawa ni Luna at hindi niya ay nakalang gagawin ito ng dalaga. Sa dami ba naman ng nangyaring bangayan sa pagitan nila. Nay, andito na po ako. Ani Jim at inilapag sa mesa ang paper bag. Kuya Jim! Nag-uunahan sa pagtakbo papunta sa kanya ang tatlo niyang mga kapatid. Sila si Alex, Archie at Alvin. Triplet sa mga ito at nasa 10 taong gulang na. Wala silang pasok sa school ngayon. Kaya nandito lang sila sa bahay para samahan ang kanilang ina. Ano yan, kuya? Pang-uusisa ni Alex. Isa-isang inilabas ni Jem ang laman ng paper bag. Maghati-hati kayo. Tirahan niyo rin si nanay. Ani Jem.
Ang dami naman at kakaiba ang mga itsura nila. Saan po to galing? Tanong ni Archie. Sa boss ko. Sagot ni Jem. Lumabas ng silid ang ina niya. May sakit ito, kaya labis itong nanghihina at hindi na makapagtrabaho. Wala namang problema iyon dahil handa naman si Jem na saluhin ang responsibilidad bilang breadwinner ng pamilya nila. Ang dami mo namang dalang pagkain, Jimwell. Puna ng kanyang ina. Kaagad na nagmano si Jem sa nanay niya. Galing kay Ma'am Luna, Nay. Sagot ni Jem. Luna? Yung anak ni Laila? Usisa ng ginang. Walang pagdadalawang isip namang tumango si Jem. Napakabait naman pala ng batang iyon. Akala ko pa sobrang sungit nun sa'yo. Ngumiti si Jem. Mabait naman talaga siya, Nay. At masungit rin. Natatawa nitong sinabi. Sino si Ate Luna, kuya? Girlfriend mo? Tanong ni Alvin. Umiling si Jem at ginulo ang buhok nito. Maganda ba siya, kuya? Crush mo na? Sabat naman ni Archie. Hindi nakasagot si Jem kaya inasar siya ng mga kapatid niya. Magkakaroon ng team building si Luna at ang lahat ng mga empleyado niya. Sa isang beach at camping area ito gaganapin, kaya excited na excited ang lahat. 3 araw rin ang itatagal nun, kaya mas lalong na-excite ang lahat dahil mahaba-habang bakasyon ang mararanasan nila. Jem, sumama ka sa team building namin sa Sabado. Pagbabalita ni Luna kay Jem habang abala ito sa pagka-car wash. Tumuwid ng tayo si Jem at ngayon lang napagtanto ni Luna na wala pala itong suot na pang-itaas na damit, kaya nakabalandra ngayon sa harapan niya ang 6-packs abs ni Jem. Ilang segundo na napatitig si Luna sa abs ni Jem bago siya natauhan at nakaramdam ng hiya. Magdamit ka nga, naghubad ka pa talaga. Paano kung makita ka ng mga kapitbahay? Kunwaring pananarmo ni Luna kay Jem at saglit pang sinilip ang abs nito. Mababasa po kasi ang damit ko Pagdadahilan ni Jem. So, edi kapag nabasa, magpalit ka na lang. Hindi ka naman macho dancer para magbalandra ng katawan dito sa pamamahay namin. Although, macho ka, mariing nakagat ni Luna ang pang-ibabang labi niya nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Napangisi si Jem, kaya mas lalong nahiya si Luna. Kinuha niya ang sando ni Jem na nakasabit sa gilid at pabato itong binigay sa binata. Kaagad naman itong sinuot ni Jem para hindi na siya masermonan pa ni Luna. Ano ulit yun sa team building? Tanong ni Jem. Gusto kong sumama ka. 3 araw lang naman yon. Ipagmaneho mo ko. May kinuha naman kaming bus kaso ayokong sumakay doon dahil nagsusuka ako tuwing sumasakay ako ng bus. Ani Luna. Sige, Ma'am Luna. Nakangiting pagtugon ni Jem. Bumalik na sa pagka-car wash si Jem at pasimple namang nagnanakaw si Luna ng tingin sa kanya. Dahil nakasando ito ay flex na flex ang muscle sa braso ni Jem. Nilingon ni Jem si Luna. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at kaagad na kumaripas ng takbo papasok sa bahay. Huling dumating sa venue sina Jem at Luna. Matagal kasi bago natapos sa pag-iimpake si Luna. Kaagad kinilig ang mga empleyado ni Luna nang makita nilang kasama nito si Jem. Nagsisikuhan at nagtutulakan pa ang mga ito. Hi, Pogi! Bati nung isa kay Jem. Napangiwi si Luna. Nasa isang beach sila, malayo sa syudad, at iilan lang ang turistang nagpupunta dito ngayon, kaya hindi masyadong crowded ang lugar. Iginiya sila ng isang staff ng resort papunta sa camping area, kung saan sila magstay at magtatayo ng mga tent nila. Wala akong dalang tent. Nakangusang sinabi ni Jem. Inilapag muna nila ang mga bag na dala nila. Inilabas naman ni Luna ang dala niyang tent at nilingon si Jem. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo. Tabi na lang tayo, Pogi. Sabat ng isang staff. Tumabi ka na lang sa akin. Share na lang tayo sa tent ko. Ani Luna. Ayos lang sa'yo. Hindi mo ba ako pagsasamantalahan? Tanong ni Jem. Hinampas siya ni Luna sa braso.
feeling ka. Ayos lang ba talaga nakasama mo ko? Tayong dalawa lang? Paninigurado ni Jem. Kumunot ang noo ni Luna. Oo naman, walang mali siya. Unless uncomfortable kang kasama ko dahil may crush ka sa akin. Nang aasar na tanong ni Luna, bahagyang natawa si Jem. Ayusin na natin ang tent natin. Gusto ko na rin magpahinga na muna dahil napagod ako sa biyahe. Ani Luna. Magkasama nilang itinayo ang tent nila, saka inilagay sa loob nito ang mga gamit nila. Natulog na muna sa loob ng tent si Luna, habang namamasyal naman ang mga empleyado niya sa kabuuan ng resort kasama si Jim. Nang makabalik sa camping area si Jim at ang ibang staff, ay tulog mantika pa rin si Luna sa loob ng tent. Sinilip siya ni Jim sa loob at kaagad na napangiti si Jim nang makita ang malaanghel na kagandahan ni Luna. Mapayapa itong natutulog. Mas maganda ka kapag tulog ka at hindi nagsusungit, Ma'am Luna. Sabi ni Jem. Hoy, narinig kita. Biglang bumangon si Luna. Sinamaan niya ng tingin si Jem. So, sinasabi mo na pangit ako kapag gising? Asik ni Luna. Namutla si Jem. Hindi sa ganun, Ma'am. Pagtanggi niya, humagalpak ng tawa si Luna at halos manakit na ang kanyang tiyan sa katatawa. Joke lang, napakaseryoso mo naman. Natatawa niyang sinabi. Ma'am Luna, nakahanda na daw ang mga pagkain sa restaurant na pinareserve mo. Biglang sumulpot sa harap ng tent si Mel. Lumabas na si Luna sa tent at kaagad namang sumunod si Jem sa kanya at sabay-sabay na silang nagpunta sa restaurant. Puro seafood ang nakahain sa mesa. Malapit na mag-sunset. May nakapagsabi sa akin na maganda raw lalo dito kapag palubog na ang araw. Kitang-kita kapag pumwesto ka malapit sa dagat. Pagkukwento ni Jim, napatingin si Luna sa kanya. Talaga? Dapat pala, dinala ko ang camera ko para makapag-take man lang sana ako ng pictures. Simangot ni Luna. Sa cellphone mo na lang. Suwestyon ni Jim. Mas malinaw sa camera ko eh. Pagkibit balikat ni Luna. Masayang pinagsaluhan ng lahat ang pagkain nila. Bumalik silang lahat sa camping area pagkatapos kumain at maglakad-lakad sa resort. Inihanda na nila ang campfire para mamayang gabi. Sumulyap si Luna sa suot niyang relo at nakitang 5:00 na pala. Tumingala siya sa langit at namangha nang makita ang pinaghalong kulay ng orange at pink sa kalangitan. Umupo si Luna sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang ganda. Komento ni Jem at umupo sa tabi ni Luna. Kinuha ni Luna ang cellphone niya at kumuha ng ilang pictures. Napakaganda ng sunset. Yung tipong kahit gaano pa nakakapagod ngayong araw, kung ganito rin naman ang makikita mo bago matapos ang araw na to, ay napapawi lahat ng pagod at gusto mo na lang mabuhay pa para makita ulit ang ganitong kagandang tanawin. Huminga ng malalim si Luna at niyakap ang kanyang sarili. Dinadama ang bawat pag-ihip ng malamig na hangin. Umalis saglit si Jem at nang balikan nito si Luna ay may dala na siyang itim na jacket. Ipinatong niya ito sa balikat ni Luna. Nagtama ang mga mata nila. Para hindi ka lamigin. Ani Jem at muling umupo sa tabi ni Luna. Thank you, Jem. Nanatili pa sila doon hanggang sa tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang kalangitan. Nakaset up na ang campfire sa gitna at nakaupo sa paligid nito ang mga empleyado ni Luna. Nakiupo na rin dito si Luna at Jem. Okay, ang first activity natin ay magsisimula ngayong gabi. Ani Mel. Siya kasi ang naatasan ni Luna na maging organizer ng team building na ito. Ang unang gagawin natin ay show your talent. May nakahandang gitara at speaker dito kung gusto mong kumanta at sumayaw. Kaya kung sino ang gustong kumanta at tumugtog ay tumayo kayo dito sa gitna. Anunsyo ni Mel. Biglang tumayo si Jem at naglakad papunta sa gitna. Naghiyawan ang lahat. Iniabot ni Mel ang gitara kay Jem. Do you even know how to sing? Tanong ni Luna. Hindi sumagot si Jem at nagsimula ng patugtugin ang gitara.
Kinanta ni Jim ang Photograph by Ed Sheeran at hindi maiwasan ng lahat ang mamangha sa lamig at ganda ng boses ni Jim. Inilabas ni Luna ang cellphone niya at kinuhanan ng video si Jim. Napatitig si Jim sa kanya habang kumakanta. Namumula ng husto si Luna at kaagad ibinilik sa bulsa niya ang cellphone niya at umiwas ng tingin. Gosh, bakit ko ba siya kinukuhanan ng video? Ano to, Luna? Baka isipin pa niya na may gusto ako sa kanya. Pero, meron nga ba? Siyempre wala. Tama. Wala. Walang-wala. Bulong ni Luna sa kanyang sarili. Marami pang nag-perform at nagpakita ng mga talent nila. Todo hiyawan ng lahat sa tuwing may pupunta sa gitna at magpe-perform. Nang matapos ang activity, ay kanya-kanya na sila sa paghahanda para matulog. Nang pumasok si Luna sa tent, ay nasa loob na si Jim at inaayos ang higaan nila, pati na rin ang kanilang mga gamit. Seryoso ka ba na dito ako matutulog? Tanong ni Jim. Pang ilang beses mo nang naitanong yan. Wala naman ako nakikitang mali. At wala ka naman sigurong binabalak na masama sa akin, right? Tumango si Jim at bumuntong hininga. Humiga na si Luna habang abala naman si Jim sa pagsasara ng tent. Nilingon niya si Luna at nahuli niyang nakatingin ito sa kanya. Ngumisi si Jim at humiga na rin. Alam mo bang ito ang unang beses na nag-camping ako? Pagbibigay ni Luna ng trivia. Napaka-strict kasi ng parents ko. At gets ko naman kasi nag-iisang anak lang nila ako. At alam mo rin bang hindi ako nagkaroon ng chance para magkaroon ng boyfriend? Sobrang picky kasi ni mommy pagdating sa mga lalaking nanliligaw sa akin. Naging NBSB tuloy ako. Pagkukwento ni Luna. Hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend, ma'am? Totoo pa lang ako ang first kiss mo. Nakangising binalingan ni Jim si Luna. Nagbablush ng todo si Luna. At gusto na lang niyang bawiin lahat ng sinabi niya. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit bigla siyang nag-open up sa driver niyang si Jim. Hindi naman considered na first kiss yon. It's more of accidental kiss. Sabi sa akin ng kaibigan ko, masasabi mo lang na first kiss mo yung taong nakahalikan mo pag sobrang espesyal nito. Yung tipong pareho niyong ginusto yung halik at pareho niyong nagustuhan yung halik. Pwede, first kiss pala kita. Hirit ni Jim. Ha? Ako? Sa itsura mo, mukhang ang dami mo na naging girlfriend at nakahalikan. Ismid ni Luna. Pero, para sa akin, ay pinaka-espesyal yung kiss natin, kahit na aksidente lang ang nangyari. Ani Jim. Nanlaki ang mga mata ni Luna at nakipagtitigan kay Jim. Maya-maya pa, ay bigla niyang sinampal si Jim. Hoy, gising! Hindi ka patulog pero parang nananaginip ka na. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Asik ni Luna. Kahit na ang totoo, sobra nang nagwawala ang puso niya ngayon. Gusto niya lang maalis yung tensyon at awkwardness sa pagitan nila ngayon. Hindi umimik si Jim. Umiwas ng tingin si Luna at nagtalukbong ng kumot. Saka tinalikuran si Jim sa pagtulog. Kinabukasan ay nagising si Luna na yakap-yakap si Jim. Kanina pagising si Jim pero hindi siya makaalis dahil sa higpit ng pagkakayakap ni Luna sa kanya. Gosh, bakit ka nakayakap sa akin? Move! Move! Reklamo ni Luna at itinulak si Jim palayo sa kanya. Ibinalot niya ang kumot sa kanyang sarili at umasog palayo kay Jim. Huwag kang lalapit sa akin. Napakakapal naman ng mukha mong yakapin ako. Singhal ni Luna. Napakamot si Jim sa kanyang ulo at sinabing, Hindi kita niyakap. Ikaw ang yumakap sa akin mula pa kagabi. Hindi nga ako nakatulog dahil sa higpit ng yakap mo eh. Depensa niya. At sa tingin mo maniniwala ako? Wala naman akong dahilan para yakapin ka. Asik ni Luna. Nagsasabi ako na totoo. Kanina ko pa gustong bumangon pero ayaw mo akong bitawan. Muntik mo pa nga akong masakal dahil sa pagiging clingy mo. Clingy? Ako? Clingy? Hindi makapaniwalang saad ni Luna, sabay turo sa sarili niya. Dapat bang maglagay tayo ng CCTV dito para malaman mo nagsasabi ako na totoo? Nangahamong sinabi ni Jim. Gosh!
Aminin mo na lang na ikaw yung lumapit ng gusto sa akin at niyakap pa ako. Giit ni Luna. Biglang inilapit ni Jem ang mukha niya kay Luna. Nagmukhang owl si Luna sa labis na panlalaki ng kanyang mga mata. What are you doing? Nauutal na tanong ni Luna. Magilamos ka muna, may muta ka pa. Seryosong sinabi ni Jem. Gusto na lang ni Luna lumubog sa lupa. Mukhang sirang-sira na ang sarili niya sa lalaking ito at ilang beses na niyang naipahiya sa harapan ni Jem ang kanyang sarili. Itinulak ni Luna si Jem palayo, saka siya nagmamadaling lumabas ng tent para makapaghilamos. Naaaliw na sumilip si Jem sa labas ng tent para tingnan si Luna. Mabilis ang pagtakbo ni Luna papunta sa CR. Nang tingnan ni Luna ang mukha niya sa salamin, ay wala naman siyang nakitang muta doon. Inis na ipinadyak niya ang paa niya sa sahig at sinipa ang pinto. Naisahan siya ni Jem dahil binibiro lang pala siya nito. Nag-jogging silang lahat paikot sa resort. Si Luna ang nasa hulihan dahil siya ang pinakamahinang tumakbo. Napansin ito ni Jem kaya binigala niya rin ang takbo niya para makahabol si Luna sa kanya. Bakit nila kailangan tumakbo ng ganyan kabilis? Jogging lang naman to at hindi marathon. Reklamo ni Luna at tagaktak na ang pawis niya at kanina pa siya naghahabol ng hininga. Gusto mo bang huminto muna, ma'am? Namumutla ka na. Swestyo ni Jem. Tumango si Luna at sabay silang tumigil sa pagtakbo. Inabutan ni Jem ng bottled water si Luna at siya na rin ang nagtanggal ng takip nito para hindi na mahirapan si Luna. Ang bibilis nilang tumakbo. Ani Luna habang nakatanaw sa staff niyang nasa malayong parte na ng resort. Maglakad na lang tayo, ma'am, para hindi ka mapagod lalo. Mukhang isang pitik na lang kasi hihimatayin ka na. Saad ni Jem. Wow, ganun ba ako kahina para sa'yo? Kaya ko kaya silang unahan, pero ayoko lang magsayang ng energy. Mayabang na sinabi ni Luna. Natawa lang si Jem. Tumakbo ng mabilis si Luna para maniwala si Jem sa kanya. Kaso, kahit anong pagtakbo ang gawin niya, ay nauunahan pa rin siya ni Jem. Pinagbibigyan lang kita. Pahabol na sigaw ni Luna kay Jem. Nakangising nilingon naman siya ni Jem, kaya mas lalong naaasar si Luna sa kanya. Pagkatapos mag-jogging ay kumain naman sila. Naglaro rin sila ng ilang games, kagaya ng volleyball at paunahan sa paglangoy. Nakatayo sa ilalim ng palm tree si Luna at hawak-hawak ang cellphone niya dahil abala siya sa pagkuha ng mga pictures sa paligid at sa mga staff niya. Natigilan si Luna nang biglang tumama ang flash ng cellphone ni Jem sa kanya. Napatampal naman si Jem sa noo niya dahil hindi pala niya na-i-off ang flash ng cellphone niya. Burahin mo yan, napakapangit ko dyan. Utos ni Luna. Umiling si Jem. Kanina mo pa kinukuhanan ng pictures yung iba, kaya naisipan kong kuhanan ka. Ang ganda ng smile mo dito, oh. Sabay harap ni Jem ng phone niya kay Luna. Napangiti si Luna nang makita ang picture niya sa cellphone ni Jem. At sa lahat ng pictures na yon ay kitang-kita ang pagngiti niya. Not bad. Pwede mo bang isend sa akin yan? Tanong ni Luna. Kaagad na tumango si Jem. Ayaw mo bang sumali sa kanila? Akala ko ba, kaya may ganito kasi gusto niyo mag-enjoy kayong lahat at mag-bonding. Tanong ni Jem. Umiling si Luna. Nag-e-enjoy naman ako eh. Masaya ako na nakikita kong masaya lahat ng mga empleyado ko. Mas masaya pa rin kapag sumali ka sa kanila. Hinila ni Jem si Luna. Jem, isa. Pagbabanta ni Luna. Sasali daw si Ma'am Luna. Anunsyo ni Jem sa lahat. Kaagad naman naghiyawan ng mga tao, kaya wala nang nagawa pa si Luna at nakisali na lang sa larong volleyball. Nang mapagod ay nagpahinga na muna sa gilid si Luna. Inabutan naman siya ni Jem ng tubig at tuwalya. Ang galing mo kanina. Komento ni Jem at umupo sa tabi ni Luna. Kasali ako sa volleyball team nung college. Kailangan ko para makakuha ng scholarship. Sagot ni Luna. Scholarship? Mayaman naman kayo at kaya kang pag-aralin ng parents mo ah. Kunot noong tanong ni Jem. Kaya naman talaga nila akong pag-aralin. Sadyang ayoko lang masyadong umasa sa kanila. Paano ko matututong tumayo sa sarili kong mga paa kung palagi akong nakaasa sa parents ko, diba?
Parang ako lang pala. Nung college rin ay sumali ako sa basketball team para makukuha ng scholarship. College? Anong course ang kinuha mo? Usisa ni Luna at uminom ng tubig. Engineering. Third year na ako sa engineering nung huminto ako. Hindi kinaya eh. Nahihirapan na akong pagsabayan ng pag-aaral at ang pagtatrabaho. Kaya mas pinili ko na lang tumigil sa pag-aaral at mas inatupag ko na lang ang kumita ng pera. Kung mabibigyan ka ng chance na bumalik sa pag-aaral, babalik ka ba, Jim? Seryosong tanong ni Luna. Oo naman. Pangarap namin dati ni Papa ang makapagtapos ako ng engineering. Nakangiting sagot ni Jim. Nang makauwi galing sa team building si Luna, ay kaagad niyang kinausap ang parents niya tungkol kay Jim. Gustong tulungan ni Luna si Jim. Nakita niya kasi kung gaano kagusto ni Jim ang makapagtapos at maging isang ganap na engineer. Gusto ko siyang tulungan, Ma. Gagamitin ko ang pera ko para makabalik ulit sa pag-aaral si Jim. Ani Luna sa harap ng mga magulang niya. Napangiti ang daddy niya. May gusto ka ba sa kanya, anak? Nasamid si Luna sa sarili niyang laway at hindi siya nakasagot. Alam naman niya kung anong isasagot dito, pero ayaw niyang aminin ito sa harap mismo ng mga magulang niya. Ako na ang bahala, Luna. Bibigyan ko ng scholarship si Jim at kung gusto mo man siya, ay ayos lang sa amin. Pwede mong mahalin ng kahit sinong gusto mo. Total, malaki ka na at sa nakikita ko, ay kaya mo na ang sarili mo. You have our blessing. Pa naman, nahihiyang sinabi ni Luna, pero mas lalo lang siyang inasar ng parents niya. Sawa na rin kaming mga ilam sa love life mo, Luna. Sabat naman ng mommy niya. Kaagad umabot kay Jim ang balita, kaya masayang masaya siya nang malaman ito. Nang makita niya si Luna, ay kaagad niya itong niyakap sa sobrang pagkatuwa. Nagsabi sa akin yung daddy mo tungkol sa scholarship. Ikaw daw may ideya nun, kaya salamat. Masayang sinabi ni Jim. Masaya ako para sa'yo, Jim. I mean, napaka-hardworking mo at lagi mong inuuna ang iba kaysa sa sarili mo. Kaya ngayon, I want you to chase your dreams. Pero, paano ang trabaho ko sa'yo kung mag-aaral ako? Umaga at tuwing gabi mo lang naman ako kailangang ipagmaneho, kaya ilaan mo yung ekstrang oras mo para sa pag-aaral mo. Paliwanag ni Luna. Salamat, Ma'am Luna. Muli nang bumalik sa pag-aaral si Jim, habang patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para kay Luna. Sinagot ng daddy ni Luna lahat ng expenses ni Jim sa university na pinasukan niya. May sapat na sweldo rin si Jim para mapag-aral pa rin ang tatlo niyang kapatid. Gumaling na rin ang kanyang ina mula sa pagkakasakit at binigyan ito ng mommy ni Luna ng trabaho bilang personal assistant niya. Isang araw ay naisipan ni Luna na bisitahin si Jim sa bahay nito. May sakit kasi ngayon si Jim, kaya pareho siyang absent sa school at sa trabaho niya. Hindi maiwasan ni Luna ang mag-alala kay Jim dahil sa tagal na nilang magkasama ay unti-unti na ring nahulog ang loob niya para kay Jim. Napakasipag at napakabait na tao ni Jim, kaya hindi napigilan ni Luna ang sarili niyang tuluyang mahulog sa driver niya. Pero syempre, nililihim niya ang lahat ng ito dahil wala siyang lakas ng loob para aminin kay Jim ang lahat. Ayaw niyang magbago ang pakikitungo ni Jim sa kanya. Nagdala ng mga pagkain at gamot si Luna sa bahay ni Jim. Nang katukin niya ang pinto, ay iniluwa nito ang tatlong batang lalaki na sina Axel, Archie at Alvin. Kaagad na pagtanto ni Luna kung sino ang tatlong bata dahil may hawig rin ito kay Jim. Sino ka po? Girlfriend ka ba ni Kuya Jimwell? Tanong ni Archie. Bahagyang nagulat si Luna sa tanong ng kapatid ni Jim. Ha? Hindi. Pagtanggi niya. Pero bakit puro mga pictures mo ang nasa cellphone ni Kuya Jim? Ikaw po ba si Ma'am Luna? Yung crush ni Kuya? Tanong naman ng isang bata. Crush? Crush ako ng Kuya Jim ninyo? Nakangiting tanong ni Luna at labis na namumula dahil sa sobrang kilig. Opo, nagprint pa nga po si Kuya ng picture mo at inilagay niya sa wallet niya. Sagot ni Archie. Mas lalong pinamulahan ng pisngi si Luna. Pinapasok na si Luna sa loob ng bahay. Ibinigay niya sa mga bata ang mga pagkain at tinungo naman niya ang kwarto ni Jim para maibigay ang gamot. Kumatok siya sa pinto. Bukas yan.
Sabi ni Jem mula sa loob ng kwarto niya. Dahan-dahang pumasok sa loob si Luna at bumungad sa kanya si Jem na nakaupo sa study table nito at imbis na magpahinga ay inaatupag pa rin ang pag-aaral niya. Napaawang ang labi ni Jem nang makita si Luna. Ma'am Luna, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jem at napatayo. Inilapag ni Luna sa mesa ang mga gamot na dala niya. Dapat nagpapahinga ka, Jem. Dismayadong sinabi ni Luna. Hindi na kailangan, ma'am. Bukas nga po ay bala ko nang bumalik sa trabaho. Sagot ni Jem. No, magpapahinga ka. Pinitik ni Luna ang noo ni Jem. Sorry, ikaw kasi, napakatigas ng ulo mo. Nahihiyang sinabi ni Luna nang ma-realize ang ginawa niya. Ano nga pala yung dala mo? Usisa ni Jem. Dinalhan kita ng mga gamot at may dala rin ako mga pagkain. Sagot ni Luna. Hindi mo naman kailangan gawin to. Pero gusto ko. Giit ni Luna. Napansin ni Luna ang pawisang damit ni Jem. Pawis na pawis ka na, Jem. Dapat ka magpalit ng damit. Huwag mong hayaang matuyuan ka ng pawis. Ani Luna. Normal lang naman yan, ma'am. Ganito naman talaga kapag may sakit. At ang sabi nila, kapag pinagpawisan ka ng malala, ibig sabihin, gagaling ka na raw. Ani Jem. Kahit na, kailangan mo pa ring palitan ang damit mo. Pamimilit naman ni Luna. Para siyang concerned na girlfriend kung umasta. Kumuha ng damit sa cabinet sa Jem at bigla na lang hinubad ang damit niya. Nawindang naman ng gusto si Luna. Binato niya ng unan si Jem. Hoy, bakit naguhubad ka? Sigaw ni Luna. Magbibihis ako. Pero bakit dito? Sa harapan ko pa talaga? Asik ni Luna. Napangisi si Jem. San ba dapat? Hassle pa ako sa banyo ako magbibihis. Fine, suotin mo na yung damit mo. Gusto mo lang atang ibalandra yung abs mo sa harapan ko eh. Sigaw ni Luna. Panonoorin mo ba ako magbihis? Pilyong tanong ni Jem. Kaagad tumalikod si Luna at hindi maalis sa isip niya ang abs ni Jem. Gosh, edi siya na ang gwapo at may abs. Sabi ni Luna sa kanyang isipan. Tapos na. Anunsyo ni Jem, kaya muling pumihit si Luna paharap sa kanya. Inilibot ni Luna ang tingin niya sa kabuuan ng kwarto ni Jem. Hindi ito kalakihan, pero malinis ito at naka-organize lahat ng mga gamit sa loob ng kwarto. Bumaba ang tingin ni Luna sa drawing ni Jem na nasa study table. Isa itong sketch ng bahay. Ikaw ang may gawa nito? Tanong ni Luna at namamanghang tiningnan ang drawing. Naglakad papalapit sa kanya si Jem. Kapag nagkapera na ako, ayan ang bahay na gusto kong itayo para kay nanay at sa mga kapatid ko. Tapos, sa tabi nito, ay ang magiging bahay namin na magiging asawa ko. Ani Jem. Asawa? May bala ka mag-asawa? Tanong ni Luna. Bahagyang natawa si Jem. Siyempre naman, pero sa tamang panahon. Siguro kapag lampas na sa kalendaryo ang edad ko. Ikaw ba, Ma'am Luna? Kailan mo balak mag-asawa? Napalunok si Luna at sinabing, kapag lumampas na sa kalendaryo ang edad mo. Buong tapang namang sinagot ni Luna. Nagkatinginan sila. Bahagyang kumunot ang noo ni Jem. Gusto kita, Jem. Mahal na nga siguro kita. Pag-amin ni Luna at mariing kinagat ang pang-ibabang labi niya. Hindi alam ni Luna kung tama bang inamin niya ito. Pero siguro, kailangan niya na ring pakawala ng feelings niyang matagal nang nagtatago sa loob ng dibdib niya. Ayos lang kung hindi mo ko gusto. Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo. Dagdag pa ni Luna. Gusto rin kita, Ma'am Luna. Bigla ang pag-amin rin ni Jem. Gusto ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Gusto ko ang pagsusungit mo sa akin at ang pakikipagbangayan mo sa akin. Matagal na kitang gusto. Kaso, hindi ko magawang umamin. Kasi alam kong isang hamak na driver mo lang ako. Umiling si Luna. So what? Wala namang mali kung gusto mo rin ako, Jem. Ipinulupot ni Jem ang braso niya sa bewang ni Luna, saka ito hinapit papalapit sa kanya at hinalikan.
Biglang bumukas ang pinto at nag-uunahan sa pagpasok ang mga kapatid ni Jem. Kaagad naman silang lumayo sa isa't isa at nakangiting nagtitigan. Hindi rin nagtagal ay nagsimula na silang mag-date at hanggang sa naging sila na. Kaagad nila itong ipinaalam sa parents nila at masayang-masaya ang mga ito. Kaagad ngang nanghingi ng apo ang mommy ni Luna. Naging engineer na rin si Jem at tumigil na siya sa pagiging driver ni Luna. Tinulungan rin niya si Luna na maitayo ang bagong branch ng cafe ng kasintahan. Ngayon ang opening ng bagong coffee shop ni Luna at dumating si Jem na may dalang bouquet of roses. Niyakap siya ni Luna at hinalikan. Naghiyawan naman ang mga tao. "I'm so proud of you, Luna." Bulong ni Jem. Proud din ako sa'yo, engineer." Bulong ni Luna pabalik. Sa 6th anniversary nila, ay nag-propose si Jem kay Luna sa isang beach kasabay sa paglubog ng araw. Napaka-romantic ng moment na yon at lahat nag-cheer para sa kanilang dalawa. Nakaupo sila sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Jem ang kamay ni Luna, sabay dampi ng halik sa noo ni Luna. "Mahal na mahal kita, Luna. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng ganito." Nakangiting sinabi ni Jem. Mahal na mahal rin kita, Jem. Ikaw ang unang lalaki na minahal ko. At sa tingin ko, ikaw na rin ang panghuli. Masaya ako nakilala kita. At masaya ako dahil malapit na akong maikasal sa'yo. Proud ako na ako ang magiging asawa mo. Buong pusong sinabi ni Luna at isinandal ang ulo niya sa balikat ni Jem. Ngayon na ang araw ng kasal nila at sobrang traffic ng kalsada. At habang nakasakay si Luna sa bridal car, ay bigla itong nasiraan. Na-flat ang isang gulong ng bridal car niya. Bumaba ang driver para i-check ito. Sumimangot ng husto si Luna dahil sa nangyayari. Mukhang hindi pa ata siya aabot sa kasal niya. Tiningnan niya ang oras at nakitang kanina pa siya late sa kasal niya. Mahalaga ang bawat oras. Determinadong sinabi ni Luna at mabilis na bumaba sa kotse. "Ma'am, saan ka pupunta?" Tanong ng driver niya. Nakangiti siyang nilingon ni Luna. "Tatakbuhin ko na lang ang simbahan, Manong. Baka umiyak yung groom ko kapag hindi ako sumulpot." Ani Luna at inangat ang dulo ng gown niya para makatakbo siya ng maayos. Hinubad niya rin ang heels niya para mas mabilis siyang makatakbo. Lahat ng taong nakakita sa kanya ay chini-cheer siya. Sa loob ng simbahan ay aligagana ang mga tao dahil hindi pa rin dumadating si Luna. Sinubukan siyang tawagan ng mommy niya pero hindi ito sinasagot ni Luna. Naiwan kasi sa bridal car ang cellphone niya. "Dadating pa ba ang bride?" Tanong ng pare. Bumukas ang pinto. Pawisan at nakapaalang si Luna nang makarating sa simbahan. "Hindi traffic o pagka-flat ng gulong ang magpapatigil sa akin para makapag-I do sa'yo." Sigaw ni Luna at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Jem. Wakas. Shoutout po kay Niel Baldicana from Dasmariñas, Cavite, Tonet Conanan of Mandaluyong, Inday Levy from Israel Holy Land, Connie Valencia, Norma Musa, and Lori Kasumpang from Rochas, Kuwait, at Criselda Kahatol from South Korea.